Sa mga ka-tech vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ito na para sa mga nagtatanong ng mga ka-viewers natin kung nag-i-exist pa ba raw yung mga lumang speaker na ginagamit dati na naka-design para sa mga tube amplifier, yung mga malalaking speaker, malalaki yung size pero maliliit lang yung wattage, mababa lang yung wattage, yung kanyang handling capacity. Okay? Kasi yung mga design dati ng mga tube, pinakamataas na siguro dati yung 25 watts. Okay? Nung unang panahon, nung wala pang transistor. So, kadalasan 2 watts lang, 5 watts, 10 watts, ganun yung mga RMS wattage ng mga amplifier dati. So, magtataka ka kung bakit nakakapag-drive to ng nakakapag-drive ng malalaking sukat, di 12, tapos minsan makakita ka pang di 15, So, madalas kapag malaki, 10, 12 ganon. Pero normal yung tunog, okay? Nag-i-exist pa ba yun ngayon? Yes, meron pa. Pero wala sa market. Makikita mo lang yung mga speaker na ganon na malalaki yung sukat at mababa lang yung kanyang handling capacity doon mismo sa mga Bluetooth speaker, Bluetooth party speaker, yung mga made in China. Katulad nito, ayan o. Okay? So kung titingnan natin to ng maigi, ayan, 30 watts lang siya, 30 watts, 2.2 ohm yung kanyang impedance. Okay? Yan, 30 watts, 2.2 ohms. Tapos yung kanyang sukat, yan, napakalit ang magnet, ang kanyang sukat ay 12 inches. Ito yung kanyang hitsura, makikita nyo. Bakit nga ba madalas nakikita natin ganito? Okay, ito kasi papel, manipis na manipis to. Ito yung paraan kung bakit kayang i-drive ng maliliit na amplifier power yung malalaking driver. Okay, dahil ang sensitivity nito napakataas, from 92 dB pataas. Mataas yung kanyang SPL, okay? So, paano ba nagiging mataas yung kanyang sensitivity? Dahil dito, ayan ito manipis na manipis to, kaya pag binigyan mo siya ng kahit na mahina lang yung signal, kaya niyang dalhin yung cone. Ayan So manipis na manipis lang yung cone, malambot na malambot yung spider sa loob. Ayan, para pag nabigyan siya ng signal, mas mabilis siya mag-response. Okay? Mas mapapagalaw niya. Kasi kung katulad ng mga matataas na wattage na makapal yung cone, tapos matigas tong spider. So kapag kakabitan mo siya ng mababa yung wattage, siyempre hindi mo maririnig mo, siguro vocal lang tapos konting instrument, pero yung konting low frequency mahihirapan ka. Okay? Kaya kung yan titingnan mo, kung titingnan mo siya ng maigi to, so ito yung mga item na hindi mo basta-basta malalabhan dahil napupunit to, nabubutas kapag nabasa. Yan, so sobrang nipis nito, sobrang gaan. Okay, yan yung iba pinipinturahan to para kumapal. So kapag pinipinturahan mo yan at ginamit mo sa original na amplifier niya, so magbabago na yung bababa yung sensitivity niya. Magbabago yung tunog kasi mabigat na siya, hindi na siya magiging normal para doon sa mababang wattage sa amplifier. Ayan, okay? So nasagot ko na nag-i-exist pa to para doon sa mga naka-design lang sa mga portable party speaker, Pero yung sasabihin mong may mabibili ka nito sa mga electronic store ay wala na. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo, So maraming salamat. God bless at bye-bye.